Nakakapag-relax na ba kayo? I think it's time na magpahinga kayo dahil kaming bahala sa inyo. Pwede ba lagi natin pinag-uusapan na importante sa mga mom and mga wifeys na may me time? Yes. Na nakakapag-relax. Kayo ba, anong ginagawa nyo para makapag-relax or ma-enjoy yung inyong me time? May quiet time. Yes. Oo. Ako syempre salon. Yan, Salon. pedicure, manicure. Tapos habang nagsasalon, nagbabasa ng magazine or books, ganyan. I think gano'n naman tayong mga babae, di ba? Like Oo. ako, syempre, wala naman ako ibang pupuntahan kundi sa Rejuva lang. Nandun lang talaga ako. Minsan after taping, pag maaga tayo, tumatakbo talaga ako doon. Relax, Relax relax. na. Natutulog ako doon. Yun, Ganun. ako din. Gusto ko mga masahe, gano'n. Ako din, Massage. masahe, Foot spa. nails. Oo. Pero ito, sila mamis. Mga mami, ito naman dapat yung me time ninyo. Syempre, yung makasama kami, di ba? Yes, Yung dapat ang me course. time nyo. Kasi syempre, mas masaya naman talaga dito sa ating happy place. Correct. Kaya naman dito na kayo sa pinakamasayang morning habit ng mga Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, ang kids at baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, ang saya-saya. Happy life, ang saya-saya. Happy, happy, a happy morning to you. Eto na nga, kasama ng daddy mo to sa noontime show. Si Julia Calarete. Ay, oo. Naku, favorite ko tong host. Tsaka tagal niya na ring artista pala talaga. Actually, super tagal na yun. Oh, tsaka talagang nakakatawa kasi yung usapan namin, parang ibang side of her eh. Being a happy and loving mommy talaga. So, Nag-stop ba siya mag-showbiz nung nabuntis siya? Hindi, Tuloy-tuloy, Oo, even nakikita when ko she's siya pregnant. Hindi, parang syempre nung nanganak, medyo na wala lang sandali. Parang weeks lang. Sandali lang. To recover lang. so kaya ito, panoorin nyo ang naging bonding namin ni Miss Julia Clarete kasama ang kanyang napakapoging anak na si Sebastian. Nako, sobrang excited ko today kasi ang makakasama ko ay isa sa mga paborito kong host, ang idol host ko. Yes! Si Miss Julia Calarete. Happy morning! Miss Julia, kamusta ka naman ngayon? Okay naman, masaya naman kami. I'm also very happy. I'm very busy with a lot of stuff, like things that Yes. interest me, like writing a book. Wow, Oh, what I'm writing book? songs also. I'm back to writing songs. It's been a decade since I wrote and recorded. Exciting. Kamusta ka naman, Sebastian? I'm fine. How old are you? I'm 7. Wow, you're so big, no? You're so pogi. You're like my baby boy. Bago naging Dubbercad si Eda Gisela Rosetta, o better known as Julia Clarete, nakilala siya sa isang talent-oriented program noong 1996. At nagtuloy-tuloy na nga ang karir niya sa showbiz, doing movies and shows sa iba't ibang TV networks. Ngayon, she is 35 years old, isang household name sa pagiging Dubbercads. At kung ang iba may happy ever after, ang kay Julia ay happy even after dahil single mom siya to her 7-year-old son. Mahirap ba maging single mom? Kasi ako nga, may katuwang na ako sa buhay pero parang hirap pa rin. Kaya alam mo, bilib na bilib ako sa mga single mom kung paano nyo nalalampasan yung mga ganyan. If you focus on the things that you're blessed with, if you focus on the things that you're given, at you have been given and you are given, hindi ka malulungkot, hindi ka maghahanap ng wala. Tama. Kasi na-appreciate mo kung ano yung meron ka. Yun, I have time for my son. I get to spend time with him. He's a good boy eh. You're good such a boy. blessed mommy kasi Yeah. talagang boy baby. Meron kaming hinanda na trivia game para sa inyo. Sige. So, Do you wanna play a trivia game, Beans? Sure. Okay. You're Late na tayo sa araw ng mga puso, pero yes and no. So, pag tama pareho ang sagot nyo yes, magdudukto ang inyong mga puso. Ang taray, di ba? Favorite daw na food ni Sebastian ay spaghetti. Yes or no? Yes. Wow! Okay, next. Ang favorite color daw ni mami mo
is white or any light color. Yes or no? Yes. No? Yes! White is my favorite color and lilac. Yung very, very light violet. You're right. This is for Mommy Julia. Me. Okay. Ang favorite book daw ni Sebastian ay Diary of a Wimpy Kid. Ay, yes. Yeah! Parang nag-copy ka lang ng answer. Yun daw talaga yung favorite mo. Wow. Yeah, really? Okay, yeah, really? How many books of Diary of a Wimpy Kid Whole na? collection. So, Mommy Julia, Yo. ano ang favorite sports player ni Sebastian? Favorite ko rin yan, Michael Jordan? So easy. Yes. Yes! Di ba Michael Jordan talaga gusto mo? Ay, namana niya ba sa yung pagiging hilig mo sa music? Yeah, he likes music a lot. He sings also. Wow, can you sing for us? Please? Please, just one chorus, please. First time when I was in London, tapos hindi siya makatulog. Oh. So, Tawag siya? kinakantahan ko siya sa phone. Oo, tawag. What was that? Do you feel the same? Oh. Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Show your painting. This is my painting. It's so oink-oink. Ah, diba? gosh. Abstract. Actually, nakita ko lang to sa damit ko. Ginaya ko lang. How about you? Oh, what is it? Oh, you explain it. I wanted to draw a tree. It didn't turn out us. You have to read these. Read! I don't know how to read that. I'll try. Ay. Chichwana, chitong. Oh. That right? Matawa kita. Oh. Oh, what does it mean? Baka naman you It don't know it means either. you're so handsome, Sebastian. Oh, sige It's nga. the date explain. today. Galing. Marunong siya mag-Chinese. Ang galing naman. Wow. Yeah! Ay, nako. Alam mo, gusto ko pa makapagkwentuhan kaya magpa-overtime na tayo. No? Thank you, Sebastian. You're my new favorite. Can I, yeah, can I hug you? Yeah! You're my new favorite. You're so handsome. Thank you po. Thank you rin, Julia, nag-enjoy po ako. Thank you. Salamat din. Nag-enjoy din kami. Ang saya. Ano, Mami, ready ka na ba mag-ukay-ukay? Ready. Excited na nga ako eh. O, tara, let's go! Ako din, excited na rin ako eh. Ang unang-unang titignan at iiwasan ay yung mga kupas. So, kunyari, tulad nito, medyo alam mong gamit na siya. So, parang, so hindi na siya maganda. And ito, dating black, naging gray na. So, hindi na natin dapat binibili yung mga ganyan. Ako si Salvacion Silva, 53 years old, nakatira sa Antipolo City. Okay Queen kung tawagin si Mami Sally. Madalas kasi siya sa mga ukayan. Pero hindi lang para maghanap ng damit na pwede pang mapakinabangan. Kundi, dito siya kumukuha ng pagkakakitaan. Nag-start ako mag-ukay-ukay way back mga 20 years na from Baguio. Ang ginagawa ko dun sa mga ukay-ukay na binibili ko, kung minsan nire-remodel ko, at yung iba ay binebenta ko. Isang mananahi si Mami Sally. Kaya naman ang hilig niya sa pag-uukay, ginamit niya para magkaroon ng extra kita. Pero noong una, para sa pamilya niya lang talaga ang ginagawa niya. Meron akong 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Yung lalaking anak ko, pag bumili ako ng pantalon, gagawin kong shorts niya na pantrabaho. Yung kalahati, magiging shorts pa ng anak niya. Ganon din yung mga anak kong babae, pag bumili sila ng ukay-ukay, medyo masikip, nire-remodel ko yun. Pero dahil wais na misis si Mami Sally, ginawa niya rin itong negosyo. Ito yung nabili ko sa ukay, 50 pesos. Ito naman, yung nabili kong palda ng 100 pesos. I-remodel ko siya, gagawin ko siyang bestida kapares nitong puti. At tatahiin ko na siya ngayon. Depende sa klase ng damit ang pagre-remodel ni Mami Sally. May pinagdurugtong, may pinuputol, o kaya ay niluluwagan. Basta ang ending, isang brand new but old outfit. Yung mga binibili ko sa ukay-ukay na mga damit, binabagayan ko siya ng mga accessories na kagaya nito. Kasi yung iba, nag-a-allergy pag nagkukwintas sila. So, ang ginagawa ko, kinakabit ko na yung kwintas mismo sa damit
After ng ilang minutong pagtatahi, nakabuo na si Mami Sally ng isang bestida at isang palda. Eto na po yung mga ibebenta kong damit na tinahi ko. Mula sa puhunang 150 pesos, ibebenta niya ang bestida ng 150 at palda ng 75. O di ba? Wise talaga! Para naman sa mga misis na ukay queen din dahil sa hilig nilang mamili sa ukayan ng mga outfit, ito naman ang para sa inyo. Narito ang ilang tips from a fashion expert para mas maging bongga lalo ang ukay experience nyo. Hi, I'm Ira Franco. I'm a stylist. Pero ang aking main sinastylan are mga those who are getting married. So for their engagement, mga prenups nila, or minsan rin mga debutants for their pre-debut. Isang certified fashionista ang magsasolve ng ating problem. Kahit mga celebrities ang inaayusan niya, practical pa rin si Ira. Dahil ang stylist ng mga soon-to-be wives, mahilig mag-ukay-ukay. Kuripot ako. Yun lang yun. Mahilig ako sa mga damit, pero ayoko masyado mag-spend. So, natuto ako mag-ukay. At yun, nagsimula sa Baguio. Kasi doon nagsimula yung ukay-ukay. Hanggang napunta na rin dito sa Manila, nakita ko na ang dami palang pwedeng bilhin na kung ano-ano, and I can actually wear the stuff I want. Sinama ko rin si Mami Sally sa ating ukay trip. Gusto niya kasing malaman kung paano magmumukhang mas fashionable ang ukay find niya. Ano, Mami, ready ka na ba mag-ukay-ukay? Ready. Excited na nga ako eh. O, tara, let's go! Ako din, excited na rin ako eh. Ayan, bongga o. Tak! Bongga. Sa sobrang dami ng damit sa ukayan, saan nga ba dapat magsisimula? Well, number one, kung girl ka, punta ka doon sa girls department. Huwag mo nang tingnan yung sa panlalaki dahil mas malilito ka pa. Well, it helps if you have a certain look in mind. Kasi sa ukay-ukay, halo-halo talaga siya. So, kunyari, bohemian na yung gusto mo. At least, hindi mo na kailangan tignan yung ibang mga damit. Hahanapin mo na yung mga printed kagad, yung mga maluluwag. Miss Ira, ano ba yung mga dapat tandaan sa pagpili ng damit? Sa mga brand ba yan or ano? Ang unang-unang titigan at iiwasan ay yung mga kupas. So, kunyari, tulad nito, medyo alam mong gamit na siya. So, parang, so hindi na siya maganda. And ito, dating black, naging gray na. So, hindi na natin dapat binibili yung mga ganyan. Siyempre, narito na ang pinaka-importanteng tip para kay Mami Sally. Dapat matuto ka mag-mix and match eh. Hindi pwedeng plain lang lagi. Kunyari, partner mo sa mas mahamahala na konti na pants or skirt, yung top mong nabili sa ukay, or pwede mong i-accessorizean ng mga medyo para magmukha siyang mas kakaiba. Siyempre, hindi kumpleto ang look kung damit lang. Ano naman yung mga pwedeng tandaan sa pagbili ng mga sapatos? Tingnan natin dyan, yung syempre yung wearable pa, yung okay pa, like ito. For example, halos parang hindi pa siya nagagamit. Wala pang bakbak, tapos malinis pa nga yung swelas eh. oo, Yeah. And then, hindi siya lumang-luma pa. Oo, maganda siya ha. And then, syempre, important rin yung kung bibili ka ng sapatos here, yung paano na i-disinfect to make sure na magagamit mo siya. Hindi naman sa pag, pero minsan, di ba yung mga amoy-amoy, di ba yun yung dapat nating iwasan, no? Yeah. So, yun, ang ginagawa ko, ano talaga namin ng mga disinfectant na spray, tapos ibibilad talaga sa araw ng matagal hanggang mawala na yung amoy. Eh, paano kung, halimbawa, gustong-gusto mo, pero ang lakas ng amoy? Huwag na natin, baka mahawak ka Gusto mo. No, wag na lang, no? Oo, wag na lang. O, Mami, alam mo yan. So, kunyari, Okay. kahit gusto mo yung sapatos, pero pag may naamoy ka ng hindi kakaiba, wag mo nang bilhin, wag mo nang i-push. Pili na lang. Tulad ng sapatos, don't forget na i-disinfect din ang nabiling damit. Babayaran na namin to. So, kuya, pakiwenta na lamang po. If how much? 600 lang. 600? Ang mura, grabe! Pero pwede pa tayong tumawad yan, diba? Dahil ang dami naman namin nabili. Ano ba? Ang mura natin sa tawad pa tayo? Oo, kaya. Pwede yun? Yes, kaya ni Kuya yan. 400. Ayan, 400. OMG! Naloka ako dahil from 600 pesos, natawaran pa namin ng 400 pesos. And nakita niyo naman, sobrang dami nating binili, di ba? So, syempre, para sa mga mami na walang budget talaga, the best talaga na mag-uukay-ukay ka talaga, no? Kasi mas makakatipid ka talaga. And, yun, magagamit mo talaga siya ng bongga, yung mga damit. O di ba mga mami, di kailangan gumastos ng mahal para maging fashionable. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, nasa nagdadala lang yan.
At tandaan, ang ukay-ukay pwedeng-pwede rin pagkakitaan. Kung may kasalanan naman yung anak ko, ako na lang parusahan niyo. Pero alam ko napakabait ng anak ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sobrang nagsasacrifice siya ngayon. Ako si Maricar Sebastian. Si Mami ni Yexer and Jambil Sebastian. Ako taga-hands-on ako sa mga anak ko. Bilang isang single mother, napakahirap. Kasi ikaw lahat eh. Kailangan ko talaga mag-work kasi hindi naman ako nakakakuha ng support galing sa tatay ng mga anak ko. May time na talagang nagbenta ako ng bagoong. Nagbenta din ako ng mga t-shirt, yung mga electric fan. Natuto talaga akong magtrabaho, natuto akong magtiis. Na minsan yung wala kang pamalengke, kailangan mo talagang kumayod para sa dalawa mong anak. Yung pag nag-withdraw ko, talagang 200 na lang yung balance ng ATM ko. Noong mga time na yun, talagang ansandalan ko yung mga anak ko. Sa kanila kumukuha ng lakas na loob. Na pag nakikita ko sila, lahat ng pagod ko talagang nawawala. Si Mama, ano yan eh, the best yan kasi simula bata kami, siya yung tumayong bilang ina at the same time bilang ama sa amin. Naitaguyod niya kami, inako niya lahat ng responsibilidad para sa aming magkapatid. Yung dalawa kong anak, tinuruan ko naman sila maging mabuting bata. Nung lumaki sila, yung na-adapt naman nila kung ano yung mga ginawa ko sila. Naging independent sila, naging maabilidad sila. Lalo na si Yexel, sobrang abilidad niya taga. Makikita mo mabubuhay na siya mag-isa. Si Jambil naman, doon siya nagde-depend sa kuya niya. Na para bang idol na idol niya taga yung kuya niya. Nakita kong lumalaki yung dalawa kong anak na okay naman, masaya kaming tatlo kahit na wala yung tatay nila. Hanggang sa hindi namin ina-expect talagang dumating to sa buhay namin. Jam Sebastian, ang kalahati ng internet sensation na Jamich, humaharap sa isang malaking pagsubok. Biyernes, pumutok ang balitang may sakit si Jam. Gusto kong iumpog yung ulo ko kasi baka nananaginip lang ako, baka sakaling magising ako. Kasi hindi kami makapaniwala na dadapuan siya ng cancer. Sabi ko, anak, lalaban tayo. Kaya mo yan. Pero hindi ko na siya iniwas sa ospital. Binabantayan ko na siya 24/7 talaga. Sobra yung hirap na pinapagdaanan ni Mama. Kung ano yung nararamdaman ng kapatid ko, halos doble ng nararamdaman ni Mama. Nung pinanganak ko yan, everyday ako nagdadasal. Sabi ko, Lord, sana mauna akong mawala sa mga anak ko kasi sila ang buhay ko. Isa lang mawala sa kanila, hindi ko kakayanin. Nung nakita ko siya naghihirap, nung nagkasakit siya, yung dasal ko iba na. Sabi ko, Lord, huwag mo muna akong payagan mawala o magkasakit kami dalawa ni Yexel kasi alam ko kailangan kami ni Jambil. So yun ang dasal ko ngayon. Minsan hindi ko na alam kung ano yung dadasal ko. Kung may kasalanan naman yung anak ko, ako na lang parusahan niyo. Pero alam ko napakabait ng anak ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sobrang nagsasacrifice siya ngayon. Minsan iniisa-isa ko kung ako yung may kasalanan. Bakit yung anak ko nagdudusa. Hiningi ko na din lahat ng kapatawaran ko ano yung mga nagawa kong kasalanan. Huwag yung anak ko maghirap. Pero naniniwala pa din ako sa miracle. Alam kong gagaling ang anak ko. Ngayon, patuloy pa din ang laban ko. Kasama ko si Yexel sa laban na to. Dahil kung wala siya, hindi ko kakayanin ito mag-isa. Bilang ramdam ko at alam ko naman na si Jambil mahal na mahal si Mama, ako na lang magre-represent sa amin dalawa. Gumawa ako ng isang simpleng sorpresa para sa kanya. So gumawa ako ng video, kinulodge ko, bumili ako ng flowers, tapos i-invite ko yung mga fans ng Jamich, tsaka yung kanyang best friend. Alam ko naman na gusto rin gawin ito ni Jam. Kung kaya niya, kaya lang hindi niya kaya. Kaya kami na lang ni Yexel ang gagawa para sa mami niya.
deserve naman ni Maricar tong surprise na to kasi ang dami niyang hirap magmula nung nagkasakit si Jam. Nung nakita ko may petal, sabi ko, ano to? Hanggang sa pumapasok ako, sabi ko, kinakabahan na ako. Nung nakita ko yung yung video, yun, naiyak na ako kasi nakita ko na yung family. Na-miss ko yun. Yung magkakasama kami pag kumakain sa labas. Lalo na ngayon, nami-miss ko talagang yakapin yung anak ko. Thank you. Bakit nandito kayo? Hindi ko alam na nandito din yung anak ko isa na may mga surprise sa ganyan. First time talaga kasi usually ako yung nagsusurprise sa kanila since yung bata. Kaya lagi magpatatag. Mahal na mahal ka namin ni Jambil kahit may sakit siya. Alam ko, mahal ka nun kahit lagi siyang in pain. Kaya lagi mo lang lawakan yung pasensya mo dahil syempre hirap talaga siya. Pero mahal ka ni Jambil. Nakakatuwa kasi pag naiiyak yung nanay ko, syempre parang naiiyak na rin ako eh. So kanina kahit cool lang ako, gusto kong maging cool. Nanginig yung boses ko dahil naramdaman kong natuwa. Stay strong. Yes, kasi alam mo yan, sa'yo lang humuhugot si Jam ng lakas ng loob. Kasi once na pinaghinaan ka na ng loob, kasama na siya doon, saka si Jensen. Sa totoo lang, first time talaga nangyayari sa akin to. Yung, ito, may bouquet. Pag nanood ako ng mga TV show, tapos may mga ganyan surprise, ako yung talagang unang umiiyak. Nanonood lang ako yung umiiyak. Ngayon ako na yung sinurprise. Kaya sobrang saya ko talaga. Di ba? Kasi sobrang daming sumusulat sa atin. Oo. As in, nakakatawa talaga. Dami kasing nakaka-relate. Yes, of course. Kaya ito na, yung nagiging favorite morning habit ko na to, yung pagbabasa ng mga messages ng mga mommies na nanonood sa atin. This message is from Cynthia Cabug Espalmado. Si Mami ba sabi na yan? niya, Si Cynthia? Good morning po sa inyong apat. The best po talaga ang show ninyo. Wow. O, diba? Thank you, Mami Cynthia. Ang dami ko talaga natututunan sa show nyo. More power and God bless po. Ayan. Thank you, Mami Cynthia. Thank you. And sana lang ka manood kasi mas marami ka pa matututunan. Ayan, mga misis, kita-kits tayo bukas, ha? At sa mga misis naman po abroad, pwede po kayong mag-chat sa amin. Mag-message lamang po kayo sa Facebook, Twitter, at Instagram. Of course, mas masaya ang morning kapag tayong magkakabonding. Dito lang yan sa Ultimate Happy Place para Happy Wife, Happy Life! nakakatuwa si Sayo. Happy morning! Ako po si Nanay Jane ng Happy Nanay ng Antipolo City. Dahil sa dami po ng mga anak ko, kailangan kong kumayod araw-araw, pangtusto sa pangbaon-baon nila, pangkain, at sa mga iba pa pong pangangailangan sa school. Napakahirap po. Pilit ko lang po talagang kinakaya at nagsisika para mabuhay sila. Mabait na. Nagustuhan mo ba yung regalo na Happy Wife, Happy Life? Ha? Sa mga anak ko, sana makipagtulungan kayo sa akin at mag-aral kayong mabuti para sa inyo rin yung kinabukasan. A happy morning to you.